Hello mga Kalori Waps! Welcome back to my YouTube channel. My name is Ram and you're watching. Huh? Hey, where are you going? Nahihiya siya. Sabi ko sa kanya, sama siya sa vlog ko pero ayaw niya, nahihiya daw siya. Ram's Diary. Yeah. So yung mga idol, pag-uusapan naman natin ngayon regarding sa mga ex-Taiwan, kung bakit ba nahihirapan silang makabalik para makapagtrabaho dito sa Taiwan. Okay? Take note po ang sasabihin ko, nahihirapan. Okay? Hindi ko sinasabi na hindi sila nakakabalik dito sa Taiwan para makapagtrabaho at all. Hindi po. Okay? I-explain ko po sa inyo kung bakit ba nahihirapan ng ex-Taiwan na makapag-apply ulit sa mga sa mga agency dyan sa Pilipinas, or hindi naman sa totally nahihirapan mag-apply, kumbaga nahihirapan lang silang ma-select or makahanap ng panibagong employer. So, ipapaliwanag ko po sa inyo kasi may nakita ako sa group ng FB group na Taiwan applicants sa Facebook kasi ng FB, di ba? So, may anonymous sorry, no. Nag-post na sinasabi niya na nahihirapan daw siya makabalik, ba't daw ganun, okay? Pero based naman sa case niya kasi, nag-break contract, okay? Pag sinabi po natin break contract, hindi pa tapos yung kontrata, umuwi na siya sa Pilipinas. Hindi ko alam kung ano yung naging personal reasons niya kasi hindi naman niya sinabi doon sa post na kung ano yung reason kaya siya nag-break contract. Sinabi niya lang is personal and urgent, okay? So, ganito yun. Isang break contract tsaka isang end of contract, okay? Ang end of contract, ito yung mga may chance pa na makabalik dito sa Taiwan para makapagtrabaho. Pero pahirapan kasi ang una or pumapasok sa isip ng mga tao kung bakit nahihirapan makabalik dito ang ex-Taiwan or tapos ng kontrata, it's because pasaway na daw, okay? Nandito na sa Taiwan, pasaway dahil may alam niya pasikot-sikot or alam na yung mga kalokohan. So, isa yun sa mga rason na sinasabi nila, okay? Pero, hindi po kasi talaga yun yung pinaka-reason kung bakit hindi na sila or nahihirapan sila bumalik dito sa Taiwan. The first reason is, ang mga company talaga dito, okay, hindi naman lahat. So, palagay lang natin mga 90% or 95%, mataas kasi ang chances na ma-renew po tayo dito lahat. Okay, yung mga company dito is nagre-renew talaga. Ang mga hindi lang po talaga nagpapa-renew is tayong mga Pilipino or tayong mga empleyado dito. Kasi nga, siguro dahil sa masyado nang na-homesick sa mga iba ha, pero sa mga single, hindi naman ang madalas na nire-reason na homesick is yung mga may asawa, may anak na talaga. Pero sa akin kasi hindi na natin kasi siya pwedeng gawing reason na na-homesick kasi masyado na kasing masyado na kasing high-tech, meron namang messenger, nakikipag-video call naman tayo. Although, hindi nga natin nakikita yung mga mahal natin sa buhay personal. Lagi na lang nasa cellphone, nakikita lumalaki yung mga bata through cellphone, hindi talaga natin nakakasama. So, yun pa yung isa sa mga reason kaya hindi po nagpaparinyo yung mga kababayan natin dito. Next is, nakapag-ipon na. Okay? May iba kasi dito, isang kontrata nakakapag-ipon na. Lalo na pag mga hataw sa OT, okay, may mga binibigay yung mga company, mga incentive na malalaki, kaya nakakapag-ipon sila within isang contract. Then, hindi na sila nagpaparinyo, umuwi na po sila. Okay? Meron naman is yung break contract. So, kahit anong reason na po kasi yun, basta hindi nyo po tinapos or nagkaroon ng emergency, hindi na kayo bumalik, or sinabi na paalam naman kayo, nag-resign kayo na maayos, pero consider as break contract po yun. Okay? Ngayon, ito kasi yun, naiintindihan natin yung sitwasyon natin as employee. Okay? Kasi nga, marami kasi tayong mga priorities at mga personal problems natin. So, hindi natin yun maiiwasan. But, kailangan din kasi natin i-consider yung side ng employer. Okay? Una sa lahat, ang pag-process ng mga papeles is hindi po ganun kadali. Okay? Kaya nga ho, tayo dyan, di ba, kapag once na nag-a-apply or sino po yung naka-experience na, kagaya ko na, trabaho na dito na, umabot sila ng ng 6 months, up to 1 year sa kakaantay, okay? Bago sila makapag-trabaho dito sa Taiwan. Kasi hindi po ganun kadali, okay? Maproseso po ang mga documents natin kasi nga, dinadaan po yan sa legal, okay? Hindi naman yan illegal eh. Yung mga
papeles na mula nung nakapasa tayo sa interview, tapos binigay dito yung mga documents, okay? Nag-provide si employer ng kontrata, okay? Dumaan pa yun dito sa government dito sa Taiwan, tapos dumaan pa po yan sa agency natin. Yung agency natin, dinaan pa po yan sa um, legal na pamamaraan or legal na process dyan sa mga government agency, dumaan pa po yan ng POAA, dumaan pa po yan ng OWA. So marami pong pinagdadaanan yung mga documents natin. And then, kapag once na nakapag-sign na po tayo ng kontrata at nakapagpasa na tayo ng mga requirements, okay, sinasagawa na po dito sa Taiwan, or baka nga iba, ina-advance na lalo na pag once na nakapag-sign contract ka na, meron kasi tayong tinatawag dito na working permit, okay? Yung working permit, hindi ho yan ganun kadali para i-process. Tapos meron pa po tayo dito na ARC or yung Alien Residence Certificate or yung parang pinaka-ID. Okay, lahat na ho ng mga nagtrabaho dito sa Taiwan nakaka-relate nun kasi meron tayo ditong ID na katunayan na nagtatrabaho tayo dito. Kasi sa Pilipinas wala namang ganyan yung mga nagtatrabaho dyan. Kasi wala naman talagang ganun sa Pilipinas na pumunta dyan para magtrabaho. Yung mga dayuhan na pumunta dyan is tourist visa lang po talaga ang reason or ang pinaka-purpose ng visa nila. Kaya hindi sila nabibigyan ng ARC. Because there is no such thing kasi dyan sa Pilipinas na gano'n. Dito lang sa Taiwan yun. Or sa ibang bansa na nagre-recruit ng mga Pilipino para magtrabaho sa ibang bansa. So, ganun ho eh. Kahit naman ho sa Korea, meron ho ganyan. Di ko lang alam sa Saudi, pero alam ko meron. Kasi, ano talaga yun, kumbaga, mandated. Okay? So ngayon, yung mga ganyang process kasi ho, hindi po yan ganun kadali. At gumagastos po dito si employer. So kung ikaw, sa lahat ng, or nasa iyo yung burden na gano'n na, kunyari na tayo yung employer. So, napaka-hassle, di ba? Maraming pinagdaan ng proseso. So, tapos, kapag once na i-renew tayo, kasi alam ko, iba na po yung proseso ng pag-apply ng new pagpaprocess ng documents kaysa sa renewal ng mga documents. Kasi alam ko, mas madali na lang yung pagre-renew kaysa pag-apply ng bago. So, kapag ikaw ang employer, tapos ni-renew ka, tapos ayaw mo magpa-renew or hindi ka na nagpa-renew, syempre, iisipin nila, grabe, hindi naman na inisip ng taong to na yung sacrifice, yung mga hirap na ginawa namin na as an employer, yung pagpaprocess ng mga documents ay hindi ganoon kadali tapos hindi man lang nagpa-renew. Okay? Parang pinaka-bonus na kasi para sa kanila yung pagre-renew natin or pagre-renew sa isang Pinoy or sa isang empleyado. Kaya dapat or mas maganda I suggest magpa-renew kayo. 'Di ba? Pero yun na nga, hindi nga naman natin kasi hawak ang panahon o desisyon ng ibang tao kasi for example ngayon 3 years kasi sa isang kontrata 3 years yung duration nun. So, sa ngayon, hindi pa natin masabi, magpaparenew ako. Kasi marami pang magbabago sa loob ng 3 years. Pero, yun na nga. Kaya, kapag was na end of contract, tapos nag-apply ka ulit, parang iisipin ng agency na, kaya nga, unang tinatanong anong reason kung bakit hindi ka nagpa-renew? Anong reason bakit nag-end of contract ka? Kasi nga, hindi kasi ganun kadali ang mag-process ng mga documents. Okay? Lalo na kapag once na break contract ka. Okay? Kasi, una pa lang sa interview sinasabi ho yan kahit naman yung mga vlog ko, di ba, sinasabi ko kung ano yung mga tinatanong during interview. Sinasabi doon, paano kung may mangyari sa family mo, family members mo, uuwi ka ba ng Pilipinas or uuwi ka ba kaagad para asikasuhin sila? Di ba, ang sinasagot natin, meron namang maglo-look after sa kanila. Okay, so parang pinanghawakan kasi nila yung mga sinabi natin during interview. Kaya, parang confident sila na magpaparenew ka or hindi ka magbe-break contract. Okay, tapos sinabi mo personal reason, nag-resign ka dito kasi personal reasons. Okay, parang malabo or hindi siya katanggap-tanggap na reason. Okay, pero rights mo 'yon. Okay? Kaya wag niyo i-expect kapag break contract ka makakabalik ka dito. Okay? Napakaliit ng chances, mga 0.01% lang po ang mga break contract. Baka nga wala na ako naririnig na mga nag-break contract na nakabalik. Pero, may chances naman yung mga nag-end of contract lang, yung hindi na nagpa-renew. Nakakabalik dito, pero pahirapan ho. It will take siguro mga 1 year to 2 years bago ka baka nga ilang taon ka na nun. Pero may mga agency kasi dyan sa Pilipinas at mga company dito na tumatanggap ng ex-Taiwan. Okay? Pero iilan lang ho talaga sila. Napakalit lang ho talaga hindi man napaka. Pagka maliit yung chances. Okay? 50-50.
Unlike talaga sa mga nagbe-break contract na napakaliit talaga ng chances o baka nga no chance na makabalik dito sa Taiwan. Kasi nga, yung expectation nila sa atin na magpaparenew or kahit man lang sana tinapos yung kontrata pero hindi, binrake nyo kasi siya, nag-resign ho kayo. Parang sa kanila parang tayo lang naman parang sumasama yung loob natin, parang ganun lang po yun. Kaya nahihirapan sila na makabalik dito sa Taiwan. Kaya sana, sa mga nakakapanood neto na ex-Taiwan na nag-break contract, nasagot ko po yung tanong nyo kung bakit ho kayo nahihirapan. Okay? At sa mga bagong aplikante na apply dito sa Taiwan, hopefully hindi po kayo mag-break contract. Okay? Much better na siguro ang magpa-end of contract o isang kontrata lang. Okay? At hindi na magpaparenew. Pero mas better or mas maganda kung magpaparenew po tayo. Ano? Kasi para hindi ho nila isipin na pag Pinoy, alam na natin na iba hindi nagpaparenew. Di ba? Madadamay kasi yung ibang Pilipino na mga gustong mag-trabaho dito na willing mag-renew ng kanilang kontrata. Sana nasagot ko po talaga yun sa nag-post sa Facebook. Hindi ko alam kung napapanood nyo to. Hey! What the? Come here! Come here! It's okay! Oh, you don't like me? You want a picture? Say hi. Oh, you're sexy. You're sexy and I know it. What? You're sexy. You're sexy. So mga kalodiwap, sana may natutunan kayo sa video ito. Don't forget to hit the subscribe, pa-like, and share na rin itong video na to sa mga taong gusto mag-apply dito sa Taiwan. Ingat at kita-kita tayo dito sa Taiwan.